Dialysis Center in South. Utos ng ating Pangulo, tapusin by end of 2027. Na natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Hello po mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at ating mga OFW at balikbayan po sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Isang mapagpahalang araw or gabi po sa inyong kinaroroonan, guys. Kumusta po kayo dyan? Big love shoutout po sa lahat. Ang ating topic po ngayon mga minamahal kong kababayan, ito po nga panibagong magiging achievement po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. guys. Itong 2027 po guys, no? Isang napakalaking hospital po nito in Southeast Asia. Kauna-unahan pong hospital po ito para po doon sa may mga CKD. Para doon po sa may mga kidney chronic disease. Mga minamahal kong kababayan, doon po sa mga nagpapadialysis po, mga minamahal kong kababayan. Kaya napakalaking tulong po nito guys. Sapagkat 11.something% po ang mga Pilipino po na talagang tinatamaan po ng kidney disease po. CKD po na ito. Kaya mga minamahal kong kababayan, malaking tulong po ito sa ating mga kababayan po na mayroon pong karamdaman po na ganun. Grabe guys ang ating Pangulo guys, no? Wala pong pagod po ito sa kaisip ng mga magiging project po na pang matagalan po at talagang makakatulong po sa ating mga kababayan po, mga minamahal kong kababayan. Yung mga kapakipakinabang po na proyekto ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos Jr. guys. Kaya suportahan po natin. At muli po guys, sa patuloy ko pong ipinapanawagan po dito na tayo'y magkaisa po at ipanawagan po natin or amyendahan po ang saligang batas at magkaroon po tayo ng parliamentary reform of government guys, no? Sana po at sana ipanawagan din natin na magiging Prime Minister po itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bibihira naman po tayo guys, nagkakaroon ng ganito klase Pangulo guys na napakalawak ng kaisipan po guys, no? May malasakit po sa sambayan ng Pilipino o sa inang bayan, mga minamahal kong kababayan. Opo. Sa katauhan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tunay na may malasakit po. Kaya sana po, madinig po tayo sa taas na amindahan na po ang saligang batas at change to parliamentary form of government. Okay? Panoorin niyo po ito mga minamahal kong kababayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang mga secretaries guys na masisipag. So itong ginagawa natin ngayon, 2023 nagsimula, and ang utos ng ating Pangulo, tapusin by end of 2027. Na-delay ito, pero dahil sa usual yung pondong tingi-tingi, pero ngayon, bubuuin na natin ang pondo next year para December 2027, buo na yung kinakailangan 2.8 billion pesos para itayo itong bagong NKTI. At pag ito na tapos na, 200 plus simultaneous sa isang lugar ang mga dialysis patient na pwedeng i-cater. Napakalaki nun, more than double yun nung existing natin ngayon. No? At ang sinabi sa akin ni Doc Nator, yung head ng NKTI, it will be the single biggest dialysis center in Southeast Asia. Ang programa natin, mapapatin yung mga nagkakaroon na ng kidney disease at ma-prevent yung hindi pa nagkakaroon ng kidney disease. Ito yung pinakamalaking dialysis center na matatayo sa ating bansa, sa Asia, Southeast Asia, 200 machines in a single place. So ano to, monumental project ng legacy ni President BBM. So, ito pong proyektong to, tulong-tulong po to ng DPWH, DOH, at itong sektor ng GOCC. Isang binanggit ni SEC tungkol dun sa prevention or primary care na siyempre tuturuan natin yung pag-iwas sa komplikasyon ng diabetes at hypertension. Sana yon pumalo na mabawasan yung mga taong nangangailangan. Hindi po natin kailangan ng mas maraming pasyente. Kailangan natin mabawasan yung pasyente.
umaga sa inyo lahat. Nandito na ngayon tayo sa dialysis center na ginagawa ng NKTI. Malapit nang matapos itong phase 1 at pumupunta na tayo, nasa phase 2 na tayo, nasimulaan na yung phase 2, which is the first fourth floor. Ang phase 1 hanggang fourth floor. Masisimulan na yung phase 2, which is hanggang 6th floor. Ang phase 3 hanggang 13th floor, di ba? 13th floor. So, ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan para patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At titingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin at pero hanggat mangyari yun ay ginagawa na rin natin, nagpapatayo tayo ng mga ospital para naman maservisyoan ang ating mga magiging pasyente. For this one, para sa mga chronic kidney disease. Pero kasama na dyan ay dinagdag din natin ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Bukod sa pasilidad nito, may pinapalawak pa rin natin ang suporta at ang mga benepisyo para sa mga CKD patients. Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dati 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults. At mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente. Meron na rin tayong 904 accredited na dialysis center sa buong Pilipinas. Kaya ito ay makakapag-serbisyo sa ating mga kababayan na naghihirap na naging pasyente dahil nga nagkaroon ng chronic kidney disease. Kaya patuloy natin magagawa ito. Ang schedule nito ay dapat by the beginning of 2027 ay magsisimula na yung dadalhin na yung mga gamit dito. And when do you think you can start operations? Early 2028. After a year after that, matatapos, pwede nang tumanggap ng pasyente rito. Kaya pinagbibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor. At pagka nasa phase 3 na tayo, finishing na rito, aayusin na ito, para pagandahin na ito, para pwede nang tumanggap ng pasyente. Nandito yung mga picture kung ano yung magiging pasilidad kapag tapos na. At siguro yun na nga ang ating tinitingnan na schedule. Early 2028 makapag-operate na itong dialysis center. Okay, sige. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Okay, hanggang dito lang po muna mga minamahal kong kababayan. Ang inyong Kuya Alan. Hanggang sa muli po. Mag-ingat po tayo palagi. God bless.